The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakaranas ng di malilimutang Pasko nung siya ay bata pa. Kung saan may kalunos-lunos na nangyari sa kanyang Noche Buena. Ako nga pala si Patty at itong kwento ko ay nangyari noong ako ay bata pa lang. Naalala kong magpapasko na nun at excited ako sa handaan. Tanda kong nangako sila mama at papa na ipagluluto nila ako ng aking paboritong kaldereta sa Noche Buena. Si mama at papa lang ang aking kasama simula nung bumukod kami at nanirahan dito sa probinsya. Kahit na hindi na namin kasama sila lolo at lola, ay masaya kami kahit tatlo lang kami. Ramdam ko ang pagmamahal at alaga nila sa akin, lalo na tuwing magpapasko. Mabuti din ay mababait ang mga tao dito sa aming probinsya. Magaganda ang mga dekorasyon sa bayan at ramdam mo ang kanilang pagdiriwang sa Pasko. Isa sa tumulong sa amin nung bago kami ay ang aming kapitbahay na tinawag kong Ninang Rosa. Sa pagkakatanda ko sa kanya ay mabait at maamo lagi ang trato sa akin ni Ninang Rosa. Lagi niya akong tinatanong at kinakausap kung gusto ko ba sumama sa kanya. Napansin kong medyo nag-aalangan sila mama pero pinapayagan nila akong maglaro sa bahay nila. Sa mga sumunod na buwan namin doon ay napansin kong parang hindi na nagtitiwala sila mama at papa kay Ninang Rosa. Narinig ko silang nag-uusap na gusto daw ako ang punin nito. Hanggang isang araw nang ako ay magbe-birthday ay may kakaibang nangyari sa akin. Naghahanda ng pagkain nun sina mama at papa nang kumatok si Ninang Rosa para batiin ako. Ilang linggo na din akong di pinayagan na maglaro sa kanila simula nang sabihing gusto akong ampunin. Naaalala kong hindi pinatuloy nila mama si Ninang Rosa at pinauwi ito. Nung kinagabihan nun ay mahimbing akong natutulog nang ako ay maalimpungatan sa tunog na tila ba may kumakanta ng mahinang happy birthday. Pagdilat ko ay nakita kong nakadungaw sa bintana si Ninang Rosa. Napasigaw ako sa gulat at takot. Dumating agad si Papa at sinabi ko ang aking nakita. Pagtanaw niya sa labas ay nakita niyang nagmamadali pa uwi si Ninang Rosa. Simula noon ay iniiwasan na namin ang kanyang bahay at nilalayuan na siya. Doon namin nalaman ang tunay na reputasyon ni Ninang Rosa sa ibang kapitbahay. Matagal na daw nasiraan talaga ng bait si Ninang Rosa simula nang iwan ng kanyang asawa. Sinasabi nito na may anak daw siya pero hindi naman daw ito naging buntis. Doon daw ito nagsimulang makilala bilang baliw. Lagi daw itong gusto manguha ng mga bata. Nung magpapasko na ay naisipan ng aking mga magulang na maging mapagpatawad at lapitan ulit si Ninang Rosa. Naawa sila dahil mag-isa lang ito at wala ding ibang kapitbahay na malapit sa kanya. Kaya naman naisipan nilang ipaghanda ito sa Noche Buena. Naaalala kong na-excite ako dahil makakapaglaro ulit ako sa bahay nila. Wala naman akong sama ng loob sa kanya nun dahil mabait ang trato niya sa akin. Kaya lang ako napasigaw ay dahil nagulat lang ako at naalimpungatan sa aking pagkakatulog. Napansin kong malapit ng maggabi na nun
at hindi pa nakakauwi sila mama at papa galing sa bahay ni Ninang Rosa. Naisip kong baka napasarap ang kanilang kwentuhan kaya umidlip muna ako. Naalimpungatan ako nang marinig na nagring ang aming telepono. Pagsagot ko ay akala kong sina mama at papa ang aking makakausap. Nagulat ako nang boses ni Ninang Rosa ang aking narinig at sinasabi nitong pinapapunta ako ng aking magulang sa kanilang bahay. Nakita kong malapit na din mag Noche Buena kaya naisip kong puntahan na sila. Madilim at malamig ang gabing iyon. Medyo may kalayuan ang mga sumunod na bahay sa probinsya kaya malayo-layo pa ang aking nilakad papunta sa kanilang bahay. Nagtaka ako dahil madilim ang bahay ni Ninang Rosa at halos walang dekorasyon. Nang malapit na ako, ay nakaamoy ako ng mabangong niluluto. Pagkatok ko ay tuwang-tuwa si Ninang Rosa at inakap ako ng maigpit. Agad niya akong pinaupo at sinabing tinatapos lang niyang lutuin ang aking paboritong kaldereta bilang handa. Tumatawa si Ninang Rosa habang nagluluto at tila ba kinakausap ang sarili. Narinig kong bumubulong ito na dumating na daw ang kanyang anak. Nakaramdam ako ng takot kaya tinanong ko kung nasaan ang aking mga magulang. Narinig ko ang pagbago sa tono ni Ninang Rosa na tila nagalit siya sa aking tanong. Sinabi niyang nagpapahinga sa kwarto sila mama at papa kaya wag akong mag-alala. Lalo daw na pumayag silang maging anak na ako ni Ninang Rosa. Paghain ng pagkain ay bigla akong napasigaw. Kitang-kita na lumulutang ang parte ng katawan ng tao sa kanyang nilutong kalderet. Nagsisigaw ako at tumakbo papuntang pintuan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Duguan si Papa at pinigilan niya si Ninang Rosa na mahabol ako. Nang makalabas ako ng bahay niya, ay nagtatatakbo ako sa ibang kapitbahay para humingi ng tulong. Nang makarating sila, ay nakagapos na si Ninang Rosa habang duguan si Papa at yakap-yakap si Mama. Agad na dumating ang mga pulis at ipiniliwanag nila Mama ang nangyari. Nang dumating sila, ay pinainom sila ni Ninang Rosa ng kape at bigla daw silang hinimatay. Pagising daw nila, ay pinuputulan na ng daliri si Papa at tinanggalan na ng isang mata. Tinurukan daw ulit sila ng pampatulog hanggang magising sila nang marinig ang boses kong sumisigaw. Simula nun ay lumipat na kami ng tirahan dahil sa trauma na aming pinagdaanan doon. Nagbago na ang aming pagdidiwang ng Pasko dahil sa nangyari sa amin. Nabalitaan naming namatay na si Ninang Rosa sa kulungan nitong taon lang, kaya naisip kong ibahagi ang aking kwento. Ngayon ay hindi ko na paborito ang kaldereta at nasusuka ako tuwing maisip na halos kainin ko ang ilang parte ng katawan ng aking pamilya. Kaya mag-ingat tayo sa mga kakainin natin ngayong handaan sa Pasko.